Hello mga Kerbals! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng dalawang mini number cakes. Sizes pala ng mga number cakes na ito is bento size lang, 4 by 2 inches, pero tinransform natin ito into the next level. Kaya ang ginagawa ko is pinagpapatong ko ang dalawang bento size na mini number cakes para mas maganda and mas malaki naman kahit papano ang mga cakes natin. Itong unang cake na ginagawa natin is vanilla buttercream ang kanyang flavor, and ang theme ng cake na ito is pink and purple na merong flowers and butterflies. Dahil masyado nang marami nagtitinda or nagbebenta ng bento number cakes, napag-isipan ko na gawin ko namang next level ang mga bento number cakes ko. Normally, ang mga umu-order ng mga bento number cakes is yung mga nagpapa-monthly milestone sa mga babies nila. And naisip ko, kapag ka bento number cake kasi ang i-offer ko, nakalagay lang siya sa bento box. Though maganda naman siya, pero for me, hindi siya ganun ka-presentable, especially kapag photoshoot. Kaya naisipan ko na ilagay sila sa cake board. Nung una, hindi ko pinapatungan or dinodoble ang mga bento number cakes ko. Isang bento number cake lang ang ginagawa ko. Kaso nabababaan ako kasi maliit na yung cake tapos mababa pa siya. So kaya napagdesisyonan ko, napagpatungin ko yung dalawang bento cake. Kaya ito naman ang naging result niya. Mas maganda siyang tingnan and mas appealing siya sa picture. Kaya napapansin ko madalas kapag meron nag-i-inquire sa akin ng mga mini number cakes or bento number cakes, kapag binibigay ko na yung presyo sa kanila is madalas nagsisilang sila. Kasi ang akala nila yung bento number cake ko is yung maliit lang na 4x2. Hindi nila alam na ganito yung size niya, matangkad siya. Pero since marami na rin ang nag-order sa akin ng mga mini number cakes na ganito, marami na akong samples na naipapakita or napopost sa business page ko. Kaya dumarami na rin ang nag-order. And ganito pala ang technique ko sa paglalagay ng mga number cake. Naglalagay ako ng lollipop stick sa duluhan para siguradong hindi siya huhulas, especially kapag naked cake yung mga numbers natin. Itong second cake naman natin is chocolate moist na flavor, and ang theme ng cake na ito is Spider-Man theme. Nung una, naked cake dapat to, kaso nung habang ginagawa ko siya, naisip ko na kung naked cake to, hindi ko mailalagay yung spider web. Since Spider-Man nga ang theme ng cake na ito, hindi pwedeng mawawala ang spider web natin. Kaya naisip ko na balutan na lang siya. And isa pa dyan, kung mapapansin ninyo, hindi masyadong pantay yung number cake natin. Yung pagkakabake niya, hindi pantay. Instead na kinat ko, ang ginawa ko na lang is pinantay ko na lang siya using icing. Kasi sayang naman kung itatapon lang natin yung ikakat na part dun sa cake. And kung makikita ninyo, hindi siya balot na balot. Meron pa rin mga crumbs or part ng cakes na nakalitaw sa side. Okay lang yan kasi nga ang plan natin dito is maglagay ng spider web sa taas. And then sa may bandang baba, maglalagay ako ng mga shadows ng mga black buildings. So yung mga pattern ng cake na yan, yun yung gagawin nating guide para sa mga buildings or shadow buildings na gagawin natin sa bandang side. Kaya okay lang naman na ganyan. Kapag outlines pala ang ginagawa ko, hindi ako gumagamit ng piping bag. Ang ginagamit ko is cello sheet. Kaya cello sheet ang ginagamit ko is kasi yung pinakadulo niya, hindi mo na siya kailangan ikat and bilog siya. Kapag kasi piping bag ang ginamit natin, kapag kinat natin siya, parang diamond yung shape niya. So, ang tendency is hindi super bilog or round yung tip niya, and yung ilalabas niya is kulot-kulot siya. Hindi siya magandang tingnan. Kaya cello sheet talaga ang ginagamit ko. Maganda rin gamitin ito pang lettering. Since dark yung colors ng mga icing natin, minake sure ko na konti lang talaga yung nilalagay ko na icing kasi ayaw naman natin na maging mapait siya. Paano ko na-achieve ang pagka-black nito? Bali, pinaghalo lang to na Peo Choco na black, red na may konting brown. Kasi kung pure Peo Choco black ang gagamitin natin, meron siyang green tone. So, kung hindi mo siya hahaluan, para siyang grayish green or super dark green. So, dapat kailangan patayin natin yung green tone niya, and ang papatay doon is yung red color. And then, yung magpapadarken dito is yung brown.
Dati, puro naked cakes lang ang ginagawa ko kapag ka number cake ang order sa akin. Hindi pa ako tumatanggap ng mga design na merong balot ng icing yung buong number cake kasi natatakot ako na balutan siya ng icing. Reason behind that is marami kasing singit-singit yung mga numbers. Like for example, itong number 3, meron siyang circular part sa loob na kailangan mong lagyan ng icing. Kasi kung hindi mo lalagyan ng icing yan, pangit siyang tingnan. And ang hirap-hirap niyang pakinisin, sobra. Kung hindi ka gagamit ng palette knife and kung pasmado ka, sobrang hirap talaga. Pero naisip ko, kailan ko pa gagawin yon? Palagi na lang ba akong tatanggi sa mga orders na ganon? Sayang din naman, maganda rin naman kasing tingnan kapag talaga balot ng icing ang cake. Marami kang design na mailalagay, kaya naglakas ako ng loob na lagyan ng mga or balutan ng icing ang mga number cakes. Try ko, sabi ko nung time na inumpisahan ko siya. And then kapag pangit, ulitin ko na lang. Pero nung first time ko siyang ginawa, maganda siya talaga and nakaka-fulfill talaga, lalo na nung nakita ni customer yung cake. Kaya magmula nun is lumakas na talaga yung loob ko na tumanggap ng mga orders ng number cakes na balot ng icing in full. As a beginner sa baking industry, halos lahat ng orders ko is first time ko silang ginagawa. Kaya ang ginagawa ko muna is nagre-research ako kung paano ba ma-achieve itong ganitong design na sinan sa akin ni customer, ano ba yung tip na dapat gamitin, ano ba yung color, paano ko siya paghahaluin and all. And then, syempre, kailangan natin kasi ng believe sa sarili natin. Kailangan natin magtiwala sa sarili natin. Kasi kung tayo mismo, hindi tayo naniniwala sa sarili natin, what more yung mga customers natin, 'di ba? And syempre, practice makes permanent, sabi nga nila. Kung hindi tayo tatanggap ng mga orders na first time pa lang nating gagawin, walang mangyayari sa atin. Ang ending, may stuck lang tayo dun sa alam natin. Kaya it's best na tanggapin natin ang mga orders na never pa nating nagawa para mapag-practicean natin. Kung hindi man siya ganun kaganda first time na ginawa mo siya, at least sa second time na gagawin mo siya, alam mo na kung paano mo siya mapapaganda. Kung lakas ng loob at bilib sa sarili lang ang pag-uusapan, naku, marami akong baon yan. Kaya, manood lang kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko dahil lahat ng tips and experiences ko as a new home baker is ipopost ko para naman sa inyo. At syempre, huwag niyong i-skip ang mga ads sa mga videos ko. Para sa susunod, meron tayong mga pag-giveaways. That's it for today. See you on our next video. Bye!